Sa pananaw ng naturopathy, ay karaniwan ang nakakaranas ng prostate condition ang mga lalaking mahilig magsuot ng masisikip na pantalon, lalo na kung nylon pa ang isinusuot na underwear o brief. Sinasabi ni Dr. E na dapat ay cotton ang material ng underwear, babae man o lalaki. Partikular na tinukoy ni Dr. E na kailangang manatiling presko ang maselang bahagi ng katawan ng lalaki sa tulong ng maginhawang kasuotan upang maiwasan ang prostate condition. Makakatulong rin para hindi mabiktima ng anumang prostate condition kung maiiwasan ang madalas na pagbibisikleta, pagsakay sa motorsiklo at maging ang madalas na pagsakay sa kalabaw at kabayo. Ang madalas na pagsakay sa mga nabanggit ay maaring maging dahilan sa paulit-ulit na injury sa scrotum na direktang konektado sa prostata, bunga ng pagkaumpog. Maging ang pagmamaneho ng sasakyang nasa ilalim ng upuan ng makina ay mag-e-expose sa init sa scrotum na nakakaapekto rin sa prostate, kaya't pinapayo ni Dr. E ang pag-iwas dito. Anumang trauma na maaring mangyari sa scrotum ay may direktang epekto sa prostata, kaya kaukulang pag-iingat ang kailangan. At ngayon, nandito na nga po si Mr. Shobiri para patunayan na ang prostate condition, ang pamamaga ng prostata ay nalulunasan sa natural na paraan ng paggagamutan. Happy healing morning, Mr. Shobiri. Happy healing morning, Doktora. Ikaw, mas maganda na, very much improve ang physical, maganda na. Unlike before, medyo malungkot ka din dati because of your health condition. Yes. So, how are you now? Now I'm very good, very good, feel good, and comfortable. Comfortable already? Yes. As far as your prostate is concerned, kumusta? Okay Walang na. Recurrence? Hindi na bumalik? Hindi po. Hindi na, dire-diretso lang. Pero wala pong operation at ang ginawa lamang ni Mr. Shobiri ay hot sitz bath. Yes. Gaano katagal ka nag-hot sitz bath? For how long? For 1 month. 1 month, and was it every day? Every day, twice a day. Twice a day. Yeah, twice a day. Matyaga. Yun po ang natural operation, mga kapatid, sa prostate condition, no? Kailangan po lamang natin ng banyera kung walang anong tawag natin doon? Yung bathtub, no? Pwede rin sa bathtub kung meron, bakit hindi, no? Pero kung wala naman, pwede pong gamitin ang banyera katulad ng ginawa ni Mr. Shobiri. Tama? Yun ang ginamit mo? Alright. Kailangan lamang po magkasya yung pasyente doon sa loob ng banyera at naka-Indian seat, no? Naka-Indian seat po kailangan para lahat ng bahagi ng binte, tuhod ay pasok doon sa pagsasagawa ng hot sitz bath procedure. Pupunuin po ng tubig na pinakamainit na kaya ng pasyente yung banyera na yon o yung bathtub, at kailangan po ay aabot sa may hanggang pusod, no, kung saan mas malapit ang prostate. Okay? At dapat po merong sa tabi ng pasyente ay may mainit na tubig dahil kailangan ma-maintain yung paglubog doon, no, sa banyera sa loob ng 20 minutes. Kailangan po tuloy-tuloy yung temperature na kaya ng pasyente. Ngayon, sigurado po na dahil open yung banyera, about mga 3 or 5 minutes lalamig na po yun unti-unti nang lalamig, no? Kaya babawasan po yung tubig at dadagdagan ng mainit na tubig na nandun sa katabi ng pasyente. Kailangan po for 20 minutes gagawin yon. Now, ang ating lang papaalala, Mr. Shobiri, kung may high blood condition ang pasyente, nagagawa po ng natural operation para sa prostate, kailangan po ay may ice pack sa ulo bago lumubog doon sa hot sitz bath natin, no? Pero sa kaso po ni Mr. Shobiri, wala siyang high blood condition. So, hindi kailangan. No. Diba? What else did you take? Yung ating mga herbal medicines na take mo rin, di ba? I take the serpentina. Serpentina, mapait. Yes. 6 tablets ng serpentina, I remember, after meals, 3 times a day. Yes. Okay. Hindi yung dahon ang ininom niya, tableta po. Okay, what else did you take? I take the rhizome pill. Rhizome pills. Okay, para paliwanag natin sa mga viewers natin. Ang rhizome pills po ay food supplement para makawiwi ng madami, no? Ang pasyente. Kasi pagka po may prostate condition, halos papatak-patak na
lang yan, no? Ang lumalabas na wiwi sa pasyente. Okay. So aside from rhizome pills, you also took herbal vitamins, Yes, B1, herbal B6, B12. I remember, Yes. tig-aanim din, no? Yes. Dahil kailangan kong i-repair ang mga ugat sa affected area ng pasyente dahil dun sa pamamaga po ng prostata ay namamaga din yung mga ugat doon, no? And Calcitab. herbal calcitab, Calcitab, no? yeah. O yun naman para dun sa liver condition Yes, ni Mr. Shubiri. Sa susunod, gagawin natin topic yan. Okay. Now, you're well and good. Yes. I'm happy to see you again. Thank you, Dr. At natutuwa si Ali dahil magaling ka na. Alam niyo po mga kapatid, si Mr. Shubiri, si Mrs. Cora Shubiri at si Ali ay una kong nakilala sa main office ng Healing Galing bilang mga pasyente. Pero ngayon po, dahil puro magaling na silang lahat, nandito na rin sila kasama natin sa Healing Galing. At ang paraan ng gamutan ng Healing Galing sa pamagitan po ni Mr. Shubiri ay nagpapatunay na hindi lang pang Pinoy ang naturopathy, pang Iranian din. At si Mr. Shubiri po ay tuloy-tuloy na ngayon sa kanyang profession bilang Japanese instructor. Yes. Parang ang hirap no, marunong siyang magtagalog at syempre bihasa siya sa kanyang lingwahe sa Iran, pagkatapos magaling pa sa paghahapon. Ano pa ang alam mong language? English also. Ha? English. English. Siyempre, para makapagturo ka ng English sa Hapon, kailangan marunong ka mag-English. Thank you very much, Mr. Shubiri. Thank you very much, Naging Dr. inspiration ka para sa mga lalaki na may ganyang problema. At alam po natin na bagamat ang kondisyong ito ay nagagamot po sa mga ospital, no? Ito po ay alternative ang sa atin, lalo na sa mga kapatid natin na kulang sa budget. Ipinakikilala po natin ang natural na paraan ng paggagamutan, natural operation for that matter, kapag ang pinag-uusapan po ay ang prostate condition. Okay? Iwan muna kita, Mr. Shubiri, at may mga regalo po tayo sa ating mga studio audience, no? Okay, Sandali lamang. Operasyon ang ipinapayong lunas ng mga dalubhasa sa ganitong karamdaman, lalo na't kung hindi makuha sa pag-inom ng gamot. At ang pinakapangkaraniwang klase ng cancer sa kalalakihan ay ang prostate cancer, bukod sa skin cancer. Gayunman ay sinasabing isa lamang sa bawat 35 lalaki ang namamatay dahil dito. Bahagi ng gamutan sa prostate cancer ang radiation, hormone therapy, chemotherapy, at ang tinatawag na prostatectomy o surgery o ang tuluyang pagtatanggal sa prostate sa pamamagitan ng operasyon. Sa Healing Galing Gamutan, itinuturo ni Dr. E ang natural na operasyon para sa mga nabanggit na prostate conditions sa pamamagitan ng hot sitz bath procedure. Kailangan lamang ihanda ang malinis na banyera at pinakulong tubig na gagamitin. Maari din isagawa ang hot sitz bath sa bathtub kung meron ito. Paghaluin ang tap water o tubig na galing sa gripo at ang pinakulong tubig sa banyerang gagamitin ng pasyente. Lulubog ang pasyente hanggang sa may pusod sa pinakamainit na mixture na kaya niya sa loob ng 20 minuto. Kinakailangang may ekstrang mainit na tubig na abot kamay ng pasyente para mapalitan ang lumalamig na tubig sa banyera sa panahon ng 20 minutong hot sitz bath. Kaugnay nito, ipinapayo rin ni Dr. E ang paglalagay ng bulsa de yelo o ice pack sa ulo ng pasyente habang isinasagawa ang hot sitz bath procedure para sa mga pasyenteng may history ng high blood pressure. Ito ay upang maiwasan ang makaramdam ng pagkahilo ang pasyente habang isinasagawa ang procedure. At kung hindi naman nakakaranas ng alta presyon ng pasyente, ay hindi na kinakailangan ng paglalagay ng ice pack sa ulo habang isinasagawa ang procedure. Matapos ang 20 minuto ay maari nang umahon ng pasyente at habang nakahiga, matapos na patuyuin ang katawan, ay isasagawa naman ang gentle massage gamit ang Healing Galing Oil mula sa ilalim ng scrotum at sa kabuuan nito sa loob rin ng 20 minuto. Matapos nito ay sa sex chakra naman gagawin ang gentle massage ng Healing Galing Oil mula sa puson papuntang pusod sa loob pa rin ng 20 minuto. Maaring gawin ito ng pasyente ng 3 beses isang araw o 3 times a day hanggang sa bumalik ang normal na kondisyon ng prostate.
Ipinapayo ni Dr. E sa kanyang holistic approach ng paggagamutan na sabayan ng hydrating diet ang pagsasaayos sa kalagayan ng pasyente para sa kompleto nitong paggaling. Binibigyan diin din ni Dr. E ang paggamit ng halamang serpentina bilang mabisang herbal na antibiotic ng pasyente at ang herbal vitamins B1, B6, B12 para sa pagsasaayos ng sirkulasyon ng prostate. Tumutulong ang B vitamins sa pag-repair sa mga ugat upang maihatid ang kinakailangang oxygen sa prostate. Tinukoy ni Dr. E ang tulong na maibibigay ng mga sariwang buhok ng mais para sa maginhawang pag-ihi ng pasyente. Ipunin lamang ang mga buhok mula sa 5 hanggang 6 na pirasong sariwang mais at pakuluan ito sa 2 basong tubig. Ipainom sa pasyente habang mainit-init ang pinakulong buhok ng mais ng 3 hanggang 4 na beses isang araw. Ipinapaalala ni Dr. E na mas epektibo ang pag-inom ng mainit-init na herbal tea para sa lahat ng kondisyong pangkalusugan tulad ng prostate condition. Samantala, maaari ding gamitin ang pinatuyong buhok ng mais na nagtataglay pa rin ng diuretic properties para sa maginhawang pag-ihi ng pasyente. Itinuturo din ni Dr. E ang paggawa ng tsaa mula sa isang dakot na dinikdik na sariwang buto ng kalabasa. Ilagay lamang ito sa baso o mug at buhusan ng kumukulong tubig. Ipainom ng mainit-init sa pasyente at maaring gawin ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Makakatulong din ayon kay Dr. E ang mga isda na mayaman sa omega-3 para sa mga may prostate condition, lalo na kung ihahanda mga ito ng masabaw. Kabilang dito ang tuna, salmon at mackerel o di kaya ay ang pag-inom ng omega-3 capsule 3 to 4 times a day. Ito po ang regalo natin sa ating mga bisita dito. Chef, medyo matalas yan. Ikaw na lang ang mamimigay sa kanila. Hindi pwede si Ali dyan, di ba? So magbabay ka na sa kanila, anak. Happy healing morning. Bye-bye. Parang nalungkot. Punta ka muna kay Daddy. Doon ka pumunta kay Daddy. Alright. At ito po kasing ating regalo sa ating mga panauhin dito sa studio ay magagamit nila hindi pang pukpok ni Mrs. kay Mr. Hindi po. No? Ito po ay multi-tool, no? 10-in-1. Meron na po kayong karpintero sa bahay nyo. Pang pukpok, ano pa. Ang daming mga parts po nito na iba-iba po ang gamit. No? So, si Chef Tristan na po ang mamimigay sa inyo. Chef, careful at you might hurt yourself. Hindi pa nakakasal, kailangan careful ka dyan. Ha? Pakihintayin niyo po at isa-isa kayong pupuntahan. Happy healing morning. Happy healing until morning next po. week. Next week po ulit, magkita-kita tayo. Alright. Mga kapatid, dito naman tayo sa ating healing thought for the week. At huwag pong mawala ng pag-asa kung may problema sa prostata. May solusyon po dyan sa natural na paraan. Ang hot seats bath ay maaari pong subukan lalo na kung walang budget na mailalaan para po sa gamutan. Dapat lamang pong tandaan na hydration man ay kailangan sa ganyang kalagayan. Sa matyaga pong gamutan ay mararanasan ang malayang pagdaloy at ginhawang tuloy-tuloy. Iwasan lamang ang mga makapagpapalubha po sa kalagayan ng pasyente upang ang paggaling ay makamtan ng tuluyan. Happy healing morning sa inyong lahat. Sana po ay naging kapakipakinabang ang isang oras dito sa Healing Galing kasama kayo. Until next Sunday morning, ako po si Dr. Edinel Calvario na nagpapaalala sa ating lahat, mga kapatid, may hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Happy healing morning. Ay, ang galing. Very good naman si Hay nako, tingnan niyo po nangyari sa mga kasama ko. Tulog. Bakit? Puyat. Ang resulta, anemia. Anong gamot? Manood lamang dito sa Healing Galing sa TV5.